Yan, marami pala si Mary Ann, si Mark. So yan, ang dami, ang dami. So yun, si Jenny Lynn, si Michelle, si Mark Castillo, si Ace Alex, si Raymond Ibarra, Mary Ann, si Rachel. Ayan. So yan. So madami no. So yun, gusto ko lang kayong i-congratulate sa pag-take nyo ng massive action and gusto ko kayong personally i-welcome sa ating team no, sa Team Genuine Family. So okay yung ginawa nyong action dahil kumbaga gumawa kayo ng massive action para maging part ng Team Genuine and asahan nyo na kasama nyo kami hanggang sa dulo sa gagawin nating business. Okay guys, so yun. So mag-start na tayo. So yun, bago tayo para mag-start, so personally magpapakilala ko sa inyo. So mayroon lang akong inihanda na yan. So yan. So yun. So yun, kagaya ng sinabi niya, no? Start na tayo, no, guys? So yun, kagaya ng sinabi ni Coach Mon, so ang pangalan ko is si Dennis Tidwapa. So yun nga, isa akong Millionaires Club member. Then, two-star diamond rank na rin ako dito sa company natin sa GPAX International. And wait lang guys ha. So yan. So nag-qualified na rin ako sa naging travel incentive qualifier na rin ako and naging top earner sa buong Team Genuine at saka sa naging top earner na rin ako sa ating company sa GPAX International. And naging top sales performer na rin ako and ayan, naging car achiever na rin ako. So lahat ng 'yan, lahat ng mga naging achievement ko dito sa business natin is ano talaga, kumbaga hindi naman talaga pagkasali ko is na-achieve ko na agad na ng lahat ng 'yan. So merong proseso, maraming proseso akong meron tayong prosesong dinaanan bago ko makuha yung mga achievements ko na 'yan. And hindi naman na nung nagsimula ako is marketer na kaagad ako. So yung pinakang background ko, so bibilisan ko na lang guys para hindi sayang yung oras natin, no. So yung pinakang background ko is yan. Isa akong dating empleyado sa iba't ibang company sa Laguna. So dahil sa kakapusan ng sinasahod ko dun sa company is kumbaga isa ako sa mga tao na sumubok mag-abroad kasi tayo mga Pilipino, ang pinakang mindset naman talaga natin is nasa abroad yung success. Tama ba? Kasi yan yung naituro sa akin ng mga taong nakapalibot sa akin. So kapag nag-abroad ka, doon mo makukuha yung mga pangarap mo. Parang doon yung success noon. Okay? Yun yung mga sinasabi ng mga taong nakapalibot nun sa akin. So yun nga, so since sa kagustuhan kong mabago yung takbo ng buhay ko kaya ako nag-abroad. So naging napapunta ako sa bansang Japan. So ayun naman yung mga picture. So ang ganda ng mga tanawin, di ba? Ang ganda ng mga tanawin, kitang-kita niyo naman 'yan. And pero sa likod niyan, diyan ko na experience yung iba't ibang klase ng hirap. Okay? Kasi hindi niyo na itatanong yung naging trabaho ko diyan sa Japan is isa akong road construction. So outdoor yung trabaho ko and alam naman natin na sa Japan is kumbaga iba yung klima doon. So merong panahon talaga sila na taglamig and nakikita nyo sa picture na to is talagang nag-snow. Nag-snow diyan sa Japan and yan yung mahirap pagka outdoor yung trabaho mo, kung ano yung panahon, no? Kung uminit yan, mag-snow yan, umulan yan, no choice kami since outdoor yung trabaho namin, tatrabahuin namin yan. And dyan sa Japan, dyan ko na-experience yung iba't ibang klase ng hirap. Anong klaseng iba't ibang klase ng hirap? So hirap na mag-adjust ka sa mga kasama mo. Kasi hindi nyo na itatanong
hindi lang naman mga Hapon yung ah, kasamahan ko diyan sa trabaho. So iba't ibang mga lahi din yung ano kasama ko diyan. So meron akong Chinese na katrabaho, meron akong Nigerian, meron akong Thailander, merong Chinese, and yan mga Hapon. So mahirap lang sa part na kapag ka nagtatrabaho ka, tapos may gusto kang sabihin, may gusto kong ipaliwanag sa kanila, hindi mo magawa kasi kumbaga yung language barrier, di ba? Ang hirap lang sa isang grupo na magtatrabaho kayo tapos kahit na alam mo yung trabaho pero hindi kahit alam mo yung trabaho since hindi mo sila maunawaan kahit tama yung ginagawa mo, merong mga bagay na dapat na gagawin mo pero hindi naman pala yun dapat gawin. That may proseso pa. Kumbaga may ibang dapat na unang gawin kahit na alam mo sa sarili mo na ganun pero hindi. So yun yung mahirap pagka dating sa pagka nasa ibang bansa ka yung hindi mo sila maintindihan. So and pagdating diyan sa mga Hapon talagang pag sinabing trabaho, trabaho. Workaholic ang mga Hapon, napaka-workaholic ng mga 'yan. Hindi kagaya dito sa atin na pwede kang pagdating sa trabaho, pwede ka pang makapetes, pwede ka pang makapahinga eh. Pero pagdating sa mga Hapon, stricto 'yung mga 'yan. So kahit na pagod ka na, pag basta oras ng trabaho, trabaho 'yan. Merong time na ang aga kong pumasok sa trabaho, tapos ang aga ko rin umuwi kasi straight ang bigat ng trabaho namin diyan, tapos straight ka pa. And ang mahirap lang kasi is kumbaga ginagawa mo naman yung tama sa trabaho mo tapos papagalitan ka ng boss mo dahil kumbaga meron kang mga pagkakamali since hindi mo sila maintindihan. So yun yung napakahirap. And napakahirap din sa isang kagaya ko na naging OFW na pagka meron kang nararamdaman sa katawan, pagka may sakit ka, is walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Sarili mo lang, wala kang ibang maaasahan kundi sarili mo lang. So, meron pang time dyan na na-aksidente ako and talagang, kumbaga, doon ako napaisip na kailangan ko pa bang ituloy itong pag-abroad? Tama, para sa akin ba to? Kasi, oo, maganda yung Japan, pero yung experience ko sa pagja-Japan, yan yung napakahirap. Napakahirap na part para sa akin na hindi talaga ako sanay na sa ganong mga trabaho, sa ganon na mga kasama sa trabaho. Okay? And then yung insidente na yun yung parang nagtulak din sa akin uh, para gumawa ako ng kakaiba. So diyan, so yung pinagpapasalamat ko rin yung mga experience ko na yun kasi kundi dahil doon, kumbaga hindi ako gagawa ng action eh. Kumbaga hindi ako hahanap ng solusyon para makaalis na sa pag-abroad and makauwi na sa Pilipinas para makasama yung pamilya. Kaya nga, yan, naghanap ako ng solusyon. And sa kakahanap ko ng solusyon, diyan ko na encounter yung networking. So, nung una, talagang baliw na baliw ako sa pagpapaliwanag sa akin kasi yung upline ko is pinsan ko, yun yung nakapagpasali sa akin sa iba ko pang sa dati ko pang company. So hindi pa ako team Genuine. So kung kilala niyo tong company na to, yan yung una kong company. Kung alam niyo yung mga product na yan. So yan ganyan ako mag-promote, nagpapakita ako ng pera kasi yan yung mga tinuturo sa akin eh. Tapos magi-spam yun. So kung ano yung mga kabaliktaran ng ginagawa natin, ginagawa ko yun kasi yun yung mga turo sa akin hanggang sa maubos yung mga kaibigan ko, hanggang sa mawala sila. Hindi na nila ako kinakausap kasi nga ganyan yung way ng pagpo-promote ng business. So yun, halos umataw ako dyan ng nasa 1 taon and malaki din yung ininvest ko dyan. And nag-end up ako sa pagiging lowbat and na-frustrate talaga ako. Tinanong ko sa sarili ko kung para sa akin ba talaga yung ganitong ganitong klase ng business. Kasi biruin mo 1 taon kang tuloy-tuloy humato tapos wala ka man lang naging magandang resulta kahit sinusunod mo naman yung mga turo sa iyo nung mga nagpasali sa iyo. So yun yung hirap nung time na yon. Tapos
nung time na yon talagang dumating na nga ako sa ano sa pagiging lobat na talaga ako. Pero sabi ko napakaganda nung industry. Napakaganda nung paliwanag sa akin na ah, talagang dito ko makukuha yung mga pangarap ko. And ang ginawa ko, naghanap ako ng solusyon. So diyan ko nakilala yung ating Team Genuine. So that time nung makilala ko yung Team Genuine is nasa ibang company pa kami. And ang ginawa ko, syempre, fast forward na lang, in-apply ko yung mga uh, natutunan ko sa Team Genuine. Nabala ko sanang i-apply dun sa dating kong company kasi nanghihinayang ako dun sa laki nung na-invest ko dun. Pero ano kumbaga dahil sa ganda ng vision, ganda ng kagustuhan ni Coach Carl na mabago yung takbo ng industry natin sa paggawa ng ethical na pamamaraan ng pag-network. So kahit na malaki yun, binitawan ko yun and nag-focus na lang ako sa Team Genuine. And uh, nung time na yon nasa ibang company nga kami and kumita talaga ako ng malaki dun sa company na yon sa pag-apply ko ng mga natutunan ko sa Team Genuine. Talaga kumita ako ng malaki din doon. Kaya lang, nung time na pauwi na ako, sakto naman pinagsarahan kami ng company noon and wala kaming nagawa. Maraming nagalit sa amin na mga members na ayun, kasasali lang tapos hindi na nabawi yung kanilang puhunan. So, yun. And nung time na yun is pauwi ako and pero patuloy pa rin ako naniwala sa vision at mission ni Coach Carl sa atin sa Team Genuine. And ang ginawa nila, naghanap sila ng ibang company na pwede naming mapasukan. And diyan namin nakilala yung GPAX International. Na sa una, hindi naman talaga naging madali. Marami kaming hirap na pinagdaanan. Marami kaming puyat, marami kaming pagod, marami kaming rejection, marami kaming frustration na dinaanan nung nag-uumpisa talaga kami na tinatrabaho namin yung GPAX. So yun, pero syempre dahil nga sa kagustuhan ko na mabago yung takbo ng buhay ko, so tinuloy ko yung business. And ayan, sa mga picture na yan is yan, humahataw kami, nagbebenta kami ng partner ko. And ayun, kalaunan sa tuloy-tuloy na pag-apply, tuloy-tuloy na paggawa, tuloy-tuloy na pagtatrabaho dun sa business. And kita nyo naman yung nagiging resulta, maramihan. Tapos nakakapagpa-sponsor na rin ako ng marami ring tao. And ayan, hanggang sa ito na yung mga naging resulta. So naging top performers tayo ng company. Tapos naging top sales performers din. And na-awardan tayo. Okay? Yan ay nung 2018. Ayun. Na-awardan tayo bilang hero rank. So yun yung masarap no kapag ka na-awardan ka. Kasi sa school di naman ako na-awardan eh. Tapos dito lang sa company na to, dito ako nagkaka-award. So ang sarap sa feeling kapag ka umaakyat ka sa stage, parang talagang yung mga dinanas mo is talagang may meron ka na kami, di ba? And yan, masarap din sa pakiramdam na kapag ka, syempre, libre yan eh, di ba? Libre. Hindi naman ako makakapag-tour ng hindi libre eh. Syempre dito sa paghataw dito sa natin sa business natin, diyan ko sana unang mararanasan ito. Kaya lang that time is nagka-pandemic na, so hindi na natuloy yung na yan, yung travel na yan. So sayang, pero at least 'di ba naging qualifier naman tayo. And ayun, sa tuloy-tuloy na paghataw, sa tuloy-tuloy na pag-apply ng mga natutunan ko sa Team Genuine at sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho dito sa business natin. So akala ko imposible, pero posible pala talaga. As long as naniniwala ka sa sarili mo, as long as humahataw ka, as long as ginagawa mo yung business ng tuloy-tuloy, so makakamit mo rin to. Sino ba naman ako nung nag-uumpisa lang ako? So sinong mag-aakala na magiging Millionaires Club members ako? And ngayon nga is multiple millions na yung nabigay sa akin ng business na to. Okay? And yan, isa pa rin sa hindi ko akalain na na makakamit ko na akala ko dati ay imposible kasi nung nagja-Japan ako hindi ko naman nigulong, hindi ako nakabili ng
ng gulong ng sasakyan. Pero dito sa business na ginagawa natin, naging posible ang sasakyan na yan. And ngayon nga, yung pinaka-latest is, sa inyo ko lang sa inyo ko lang sasabihin, yun, nagpapagawa na ako nung masasabi ko na natahan na namin. Okay? So, yun yung mga talagang posibleng ma-achieve natin once na gagawin natin yung business ng tuloy-tuloy na application ng mga matututunan natin dito sa Team Genuine. So ayan, ito yung mga naging resulta. So nakakapasyal na ako na titreat ko na yung pamilya o kumain sa masasarap na kainan dito sa Quezon. And yan, quality time para sa pamilya ko na hindi ko na kailangan mag-abroad para lang kumita, and masarap niyan kumikita ako habang kasama sila. 'Di ba? Yun naman yung pinakamasarap sa natin sa business natin, 'di ba? Kasama mo yung pamilya mo habang kumikita ka, 'di ba guys? Yan yung masarap. And ayan, kasama ko yung mga business partner ko, nakakapamasyal na kung saan-saan, 'di ba? So, yan yung mga pwede nyo ring ma-achieve. Pwede nyo ring ma-achieve once na na itutuloy-tuloy nyo yung business natin. Since nasa tamang team naman kayo, ang gagawin nyo na lang is i-apply yung mga matututunan, matututunan nyo, i-apply yung mga itinuturo sa website ng ating team, and consistent lang dapat. Okay guys? And yun, I hope na na-inspire ko kayo sa sa story ko. So yun guys, ang pinakang topic talaga natin is yung mga letter C's. Mga letter C's na kailangan natin sa business natin para kumbaga maging successful tayo. So ito yung mga kailangan nating C's para magawa natin ng tama yung business natin. So yung una diyan is unahin na natin yung confident. Okay guys? So unahin natin yung confident. So ano ba yung pumapasok sa inyo pagka narinig nyo yung salitang confident? Sige nga, type nyo nga dyan. Yun, tiwala sa sarili. Okay, tiwala sa sarili. So yun, tiwala sa sarili. Okay, lahat naman ng mga sinabi nyo is tama. Okay, tiwala sa sarili or kumpiyansa sa sarili, di ba? So ito guys, no, lahat naman tayo is pinanganak na wala naman talaga tayong confidence sa sarili, di ba? So yung confident guys, nadidevelop yan kaka-practice ng paulit-ulit. Imagine nyo yung parang ganito. Imagine nyo yung, di ba, nakakita na kayo ng ginagawang bahay. Di ba, nakakita na kayo ng ginagawang bahay. Di ba, nung nag-uumpisa yung bahay, yung mga hollow blocks or mga blocks, di ba? Mga blocks, mga bricks, isa-isang nilalapat ng mga gumagawa ng bahay, di ba? Yung nasa hulmahan, di ba? Isa-isa nilang yun, isa-isa nilang nilalagay hanggang sa araw-araw nilalagay nila yung mga mga hollow blocks na yun, unti-unti. Ayan, hanggang sa araw-araw tuloy-tuloy lang hanggang sa mausisa mo nagkaroon na ng bahay. Di ba? Di ba? Nakita na kayo ng ganun, di ba? So parang ganun, kumbaga yung confident parang sumisimbolo siya dun sa bahay. So unti-unti yung confident is unti-unti yung nag-gain sa pag-apply o consistent na paglalagay ng mga blocks. Ano yung mga blocks na yun? Yung mga natututunan mo dito sa Team Genuine. Yun yung mga blocks na yun, yung mga lessons na natututunan mo sa mga ganitong training, di ba? So yun yung example ng confident. Kumbaga paunti-unti. Hindi naman porque nag-umpisa tayo magigain na kaagad natin yung confident natin eh. Hindi ganoon. So habang tumatagal, consistent, tuloy-tuloy mong ginagawa yung business natin,
doon nag-gain yung confident. Okay? Kailangan is, kumbaga may namamaster tayo. Okay? May namamaster tayo sa ginagawa natin. So sa business natin na lang, for example sa business natin, so pagiging confident ka lang sa isang bagay kapag ka tuloy-tuloy mong ginagawa, magiging confident ka na magiging tuloy-tuloy yung income mo dito once kumbaga may mamasterin kang tatlong bagay. So ano yung tatlong bagay na yun? So yung una sa mga bagay na yun is prospecting. Okay? Prospecting. Tapos pangalawa, closing and handling objection. Yung pangatlo is follow-up. So yung prospecting, di ba, pwede mong i-apply yan sa sponsoring and sa pagbebenta. So namomrospect ka. So sa halimbawa, for example na sa prospecting, dapat kumbaga nung araw na matutunan mo kung paano mag-prospecting, i-apply mo na 'yun ng tuloy-tuloy. Okay? Tuloy-tuloy ka na prospect, tuloy-tuloy kang naghahanap ng mga tao na matutulungan natin sa ng product natin, tuloy-tuloy kang naghahanap ng mga taong matutulungan ng ating team. Okay? Dapat tuloy-tuloy 'yun. And dapat ni isa dun sa tatlong 'yan is dapat ay kumbaga wala kang hindi mamasterin para magtuloy-tuloy yung income mo. So yung pangalawa, yun nga, closing and handling objection. Kasi kapag ka nagko-close ka na ng deal, diyan mo ma-encounter yung mga objection ng mga tao na papasalihin mo, tao na bibentahan mo. Syempre, dun sa closing na yun, may mga objection nga yung mga yan eh. So kaya partner yung closing and objection, yung handling objection. So dapat mamasterin mo rin yung dalawa na yan. And yung pangatlo is yung pag-follow up. 'Di ba? Kahit na magaling kang mag-close ng deal, hindi naman lahat ng mako-close mo sasali na kaagad, 'di ba? Hindi naman lahat is magjo-join ka agad. Hindi naman lahat is bibili ka agad ng product natin. Siyempre, kailangan natin silang i-follow up. Kasi hindi naman porke ngayong araw na to, na-close mo sila, sasali na agad sila. Siyempre, kailangan natin maintindihan na kung minsan, may mga tao talaga na hindi pa sapat yung pera. Yung iba pinag-iipunan, yung iba hindi pa kasi sapat yung pera dahil hindi pa sila sumasahod. So dapat is matutunan natin yung pag-follow up. And diyan sa tatlong skills na yan, pwede ka nang kumita ng malaki. Yan yung tatlong bagay na pagka na master mo, magiging kang confident. Magiging confident yung sarili mo na gawin yung business natin ng tuloy-tuloy. Okay? And yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, confidence ay kumbaga comes from doing. Comes from kumbaga repetition. Kaya nga, magkakaroon ka ng resulta sa business natin kung patuloy mong ginagawa yung business and patuloy mong paulit-ulit mong ginagawa yung business. Kung halimbawa nakaka-encounter ka ng mga objection na na ngayon mo lang na-encounter, kalaunan yan, makukuha mo yung tamang diskarte kung paano mo ma-handle yung objection na yun. Okay? So, may natututunan naman guys. Kung masyadong mabilis yung pagsasalita ko. Okay naman, nasusundan naman yung pinapaliwanag ko. Okay. Okay, kala ko masyadong napapabilis ako. So, yun. So, parang ganito yung pagiging confident, no? So, isipin mo yung mga bagay na kung saan ka magaling. Okay? Ang example dyan is, halimbawa, pagbabasketball. Alam ko sa inyo, meron dito magaling magbasketball. Sa inyo, meron dito magaling sumayaw. Di ba? Sa inyo dito, merong magaling kumanta and meron din naman na magaling sa business natin. Di ba? So, isipin mo, bakit ka gumaling? Bakit ka gumaling sa mo na yan? Sa skills mo na yan. Bakit ka gumaling?
Di ba? Isipin mo, gumaling ka, kaya ka gumaling diyan kasi naglaan ka ng mahabang oras. Naglaan ka ng panahon. Kumbaga nag-Google ka ah, ng oras, ng panahon para ka gumaling sa bagay na 'yan. 'Di ba, guys? Naglalaan tayo ng ng panahon talaga ng oras para ma-master natin kung ano yung kung ano yung gusto natin, 'di ba? Pansinin mo yung mga pansinin mo si LeBron James, 'di ba? Magaling siyang basketball player kasi wala namang araw na hindi siya tumigil na paglalaro ng basketball eh. Walang araw na hindi siya humawak ng bola. Kahit na napakagaling na niya hanggang ngayon, mahawak pa rin siya ng bola, nagpa-practice pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin niyang ginagawa yun, consistent pa rin niyang ginagawa yun. Kaya napakagaling nila, di ba? Sino pa yung mga magagaling na yan? Sila Stephen Curry, di ba? Kaya sila magaling kasi consistent silang nagpa-practice, consistent silang tumitira ng bola, di ba? Consistent nilang pinapagaling yung pamamaraan nila sa basketball. Kaya nagiging magaling sila. Kaya sila nagiging master sa bagay na yon. 'Di ba? Isipin mo, sa'yo na lang kung saan ka magaling. Kung saan ka magaling sa larangan mo ngayon. 'Di ba? Kaya ka gumaling kasi pinractice mo 'yan. Naglaan ka ng oras diyan. So yung confident mo, na-build mo dahil sa pagpa-practice noon. So, 'di ba? 'Di ba isipin niyo 'yun, guys. Tama naman yung sinabi ko, 'di ba? Na kaya mo naging yung confident mo, kaya ka gumaling diyan kasi dahil naglaan ka ng panahon. 'Di ba? Karamihan ng mga karamihan kasi nung mga walang confident sa sarili, wala silang confident kasi kumbaga hindi sila nagtutuloy-tuloy. Hindi nila tinutuloy-tuloy yung mga bagay na gusto nila. Okay? Kumbaga wala silang minamaster, wala silang pinagtutuunan ng pansin kung saan sila pwedeng gumaling pa. For example, yan, marami sa business natin, di ba? Marami sa mga nag-join. Nag-join sa business natin, hindi na lang sa team natin, no. Maraming nag-join sa industry ng network marketing kasi nakita nila na na akala nila pagka-join nila, magbabago na kagad yung buhay nila, di ba? So nung ma-experience nila yung hirap, ma-experience nila yung rejection, ma-experience nila yung pagiging yung procrastination, di ba? Nalobat sila, umayaw na sila, di ba? Nawala na. So sayang, di ba? Kasi kumbaga, nandito ka na sa industry na to, na-experience mo lang yung mga bagay na yun, nawala ka na, umayaw ka na, di ba? Sayang kasi nandito ka na sa tamang industry. Kaya mo lang naman nararanasan yung mga ganung bagay kasi kumbaga yun yung mga bagay na magpapatibay sa iyo. Yun yung mga bagay na magbibigay sa iyo para ka tumatag and para magawa mo yung para mamanhid ka sa mga pwede mo pang ma-experience na hindi mo pa na-experience nung hindi ka pa sumasali sa business na to. So sayang yun. Mali yung pagkakaunawa nila na pagkasali dito, akala nila yayaman na kagad sila. Ang dami kasing mga marketer na ganun na napaniwala na akala nila pagka-join nila, maraming tao na ganun eh, na akala nila pagka-join bukas, yayaman na sila. So hindi nila alam, sa business na to, kailangan din nating magtrabaho. Kailangan nating tuloy-tuloy na gawin yung business para tayo kumita. And para ma-master natin yung mga kailangan natin na skills, tamang pamamaraan para magawa yung business, dapat is tuloy-tuloy tayo. Di ba? May kasabihan nga tayo na hindi naman yung pangarap natin yung mag-a-adjust para sa atin. Kundi tayo yung mag-a-adjust para sa mga pangarap natin. Nakakahiya naman dun sa pangarap natin kung sila pa yung mag-a-adjust para sa atin, di ba? So parang ako personally napakamahiyain ko. Pero hindi yun naging hadlang, hindi yun naging excuses para gawin ko yung business na to. Hindi yun naging excuses para
magkaroon ako ng resulta na meron ako ngayon. Parang ganito lang yan eh. Excuses o pangarap ko. Bumalik sa abroad para mahirapan ulit o o pangarap ko. So yun. So yun yung nag-drive sa akin para kahit na mahiyain ako, nagtuloy-tuloy ako, tinuloy-tuloy ko yung business and hanggang sa unti-unti nakuha ko yung mga pangarap ko. So sana ganun din sana ganun din kayo. Okay? Hindi porke nahirapan ka ngayon, palagi ka nang mahihirapan. Oo, pwede kang mahirapan, pero pagtagal kasi niyan, mamamanhid ka na eh. Mamamanhid ka na. Mas maganda nga yun eh, mamanhid ka para baliwala na lang sa iyo yung mga may experience mo dito sa business natin. Okay guys? So, learning naman, may natututunan naman kayo sa mga pinagsasabi ko. Yun. Okay, mabuti naman. So, ituloy lang natin, no? So, meron ako ditong, tawag dito, yung psychology hack para, tawag dito, mabuild yung confident natin sa ating sarili. So, tatlo yun. So, yung una is, wala lang ako slide eh. So, yung una is, turn fear into excitement. Okay? Turn fear into excitement. So, parang ganito. So, palagi mo dapat sasabihin sa sarili mo na, kumbaga, excited ka. So, parang ganito yung sample. Merong dalawang group ng banda na tutugtog sa stage. Yung unang group is, kumbaga, kalmado lang sila, relax lang sila. Kumbaga, yun yung way nila para hindi sila kabahan para kapag magpe-perform na sila. So yung pangalawang group naman is kumbaga pinalitan nila yung kaba o yung takot na nararamdaman nila para doon sa pagpe-perform nila ng excitement, magiging excited doon sa gagawin nila. At nung nag-perform na sila at nung matapos yung performance ng dalawang group na yon, guess what? Sinong nanalo? Siyempre, nanalo yung second group, yung nag-isip na pinalitan nila yung kaba nila sa pagiging excited. So bakit ganun? Kasi yung pagiging excited, pagiging excitement sa isang bagay is kumbaga nagbibigay ng positive energy. Bibigay ng confidence sa ating sarili para magawa natin ng tama yung dapat nating gawin. Di ba? Tingin mo, kung halimbawa hindi ka confident, kung halimbawa hindi ka excited sa gagawin mo, pakaba-kaba ka dyan, kung baga kinakabahan ka, tingin mo makakapag-perform ka kaya ng maayos? Tingin mo magagawa mo kaya yung dapat mong gawin ng maayos? Di ba hindi? Kalimitan baka magkamali ka, kalimitan baka pumalpak ka, kalimitan baka nakunwood, baka naman baka masama nun disgrasya ka pa. Hindi ba guys? Kaya kumbaga kapag natatakot ka na, parang nakakaramdam ka na ng kaba, maging excited ka lang. Papalitan mo yun ng excitement para mawala yung takot mo, magawa mo ng tama yung dapat mong gawin. Okay. So yun yung una. So yung pangalawa naman is adopt a growth mindset. Okay, adopt a growth mindset. Kumbaga, i-convert mo yung fixed mindset sa growth mindset. Kasi static na kasi yung mga bagay na meron tayo buhat nung bata pa tayo, di ba? So, andyan na yun hanggang tayo ay kumaga tumanda. So, yung mga, halimbawa, may mga talent tayo, mga skills, meron na tayo niyan eh. Kumbaga, kung gusto natin na ma-improve pa tayo, so kailangan natin na gumawa ng bagay na i-improve pa natin. Okay? Para mag-grow pa tayo as individual, as a person. So, kasi once na ma-realize mo na kaya mo namang i-improve pa ang lahat ng aspeto ng buhay mo, kumbaga, sky is only the limit na lang eh. Okay lang? Okay ba yun, guys? So, kumbaga, okay lang naman na sa umpisa, manibago ka sa mga bagay na hindi ka komportable.
Pero once paulit-ulit mo na itong ginagawa, magiging madali na lang ito para sa iyo. Okay? Kumbaga, step by step, makakatulong ito para ma-improve. Okay? Ma-improve yung overall confident mo sa sarili, and once kasi na ma-discover mo na kaya mo naman talagang i-improve ang sarili mo, kumbaga, magiging kang parang unstoppable. So, yun. So, yun yung pangalawa. So, yung pangatlo is take committed action one step at a time. So, number 3, take committed action one step at a time. So, parang ganito guys. So, para ka maging productive, bago ka matulog sa gabi, ilista mo yung mga dapat mong gawin sa kinabukasan. Tapos, i-identify mo yung mga activity na yun, kung ito ba ay malaking activity or maliit na activity, o kung ito ba ay challenging or kung hindi naman ganun ka-challenging. So, unahin natin syempre is yung mga madali o yung hindi gaanong challenging papunta dun sa challenging na part. So sa ganyang sa ganyang paraan, makakatulong ito para kumbaga maging productive yung activity mo sa araw-araw, maging confident tayo na ma-improve pa yung araw natin syempre sa productive na araw. Okay? So nakuha naman yung tatlo na yan. Ayun. Okay. Oo, okay. Nakuha nyo ba guys? Okay daw, sabi ni Eric. So, yun. So, yun yung confident. Okay guys? So, confident din. Parang ganito guys. Sa topic natin sa confident. So, meron ba kayong kilala na anak ng barangay official, example, barangay chairman, anak ng barangay chairman. 'Di ba kapag nakagamit kakilala kang anak ng barangay chairman, tapos lalaki siya. Tapos 'di ba parang confident siya na maglakad diyan sa buong barangay, confident siya na maglakad siya doon sa karatig na barangay, 'di ba? 'Di ba may mga ganun na mga kalalakihan, basta anak ng ng mga official, mga namumuno sa natin, sa barangay or sa pamayanan. Tapos lalo na kung halimbawa anak ng mayor, di ba? Anak ng mayor, napaka-confident yan. Siyempre, anak ako ng mayor. Ang taas ng kumpiyansa niya sa sarili. Di ba? Anak ako ng mayor eh. Kaya maglakad ako diyan, confident ako. Walang mananakit sa akin, anak ako ng mayor. Ganun kataas yung confident nila. Tapos siyempre, lalo na kung anak ng presidente. 'Di ba? Sobrang yan ang pinakamataas na napakataas ng kumpiyansa niyan kapag once anak ka ng presidente. Kasi taas no ka talaga, anak ako ng presidente. Anak ako ng presidente. So kahit saan ako pumunta, kahit anong gawin ko, kumbaga hindi ako nangangamba dahil anak ako ng presidente. Ang taas ng confidence nila sa sarili. Kasi anak sila ng mga opisyal na yun. Di ba guys? So sa atin naman guys, di ba tayo, sino ba naman tayo guys, di ba? Anak tayo ng nanay at tatay natin, anak tayo ng kung sino, di ba? Anak tayo ng walang katungkulan. Pero isipin niyo to guys. Di ba guys, anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng gumawa ng sanlibutan. Anak tayo ng gumawa ng langit at lupa. Anak tayo ng gumawa ng mundo. So bakit hindi ganun? Bakit hindi ganun tayo ka-confident? Bakit hindi tayo ganun ka-confident na gawin yung mga bagay na gusto nating gawin? Bakit hindi tayo ganun ka-confident na kumausap ng prospect? Bakit hindi tayo ganun ka-confident na magbenta? Bakit hindi tayo ganun ka-confident na kumausap ng mga hindi natin kakilala, di ba? Anak tayo ng Diyos, mas
mas mataas, kumbaga, 'di ba? Biruin mo, anak tayo ng Diyos, anak tayo ng gumawa ng ano, ng sanlibutan. So dapat mataas yung confident natin sa sarili natin. 'Di ba guys? May natututunan naman. So yun, no, para ma-boost yung ano mo, para ma-boost yung confident mo sa sarili, lagi mo lang iisipin na anak ako ng Diyos. Wala akong dapat ikatakot, wala akong dapat ipangamba. Okay? Okay guys, so yun, dun ko na tatapusin yung first C natin. Ika ano na pala yun, ika-limang C. Ika-limang C na sa ano, sa mga ses na kailangan natin dito sa ano, sa business natin. Okay? So yung next na C naman is capability. Capability, kapabilidad o kakayanan. Okay? Capability, kapabilidad or kakayahan. Okay? So, sisimulan ko tong ano natin, topic natin sa isang story. Gusto niyo ba ng story? Gusto niyo ba ng story, guys? Yun. Yun, maraming may gusto. Okay. So, simulan na natin yan. So, yung story na to ay tungkol sa isang onliner. Itong onliner na to ay sabihin na lang natin na e-commerce siya. Siya yung nagbebenta online ng mga product. Okay? Nagbebenta siya ng spirulina. So, itong tao na to, kumbaga, kaya niya lang gawin is yung kumbaga yung mga basic sa computer, pero wala siyang alam pagdating sa loob ng ano ng computer. Wala siyang alam sa hardware, wala siyang alam sa software, wala siyang alam sa ganun. So nung araw na nagtatrabaho tong ano e-commerce businessman na to, nung araw na nagtatrabaho siya, regular day, so yun, trabaho siya, nagsasagot siya ng mga inquiries, bigla na lang nag-shutdown yung ano, yung computer niya. Biglang nag-shutdown. Out of nowhere, biglang nawala. Ano nangyari? Ano nangyari sa ano ko, sa computer ko? Ano nangyari sa PC ko? Biglang nawala, biglang nag-blackout. Ay, biglang nag-blackout, biglang nawala. So, lahat sinubukan na niya. Akala niya nawalan lang ng kuryente. Akala niya nalobat lang yung ano niya, tagal niya sinusubukan buhayin. Pero wala talaga, hindi talaga gumagana yung ano, yung hindi talaga gumagana yung PC niya. So, nag-aalala siya na baka matambakan siya ng inquiries. Itong ano na to, itong e-commerce na lalaki na to. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa shop ng ano, ng computer shop, yung mga mag-aayos ng ano, ng computer. So, nireklamo niya yung ano, yung naging experience niya dun sa PC niya. So, sinabi niya dun sa ano, sa technician, "Sir, bigla na lang pong nag-shutdown tong ano, itong PC ko. Wala naman akong ginagawa, regular day. Kung ano yung ginagawa ko dati pa, ganun lang din naman yung ginagawa ko. Pero bigla na lang pong nag-shutdown tong computer ko. Hindi ko po alam kung bakit. Tapos sinubukan ko naman po na ano na na i-check kung baka lobat lang, pero hindi naman po. Ang tagal ko nang sinusubukan na paganahin pero ayaw talagang gumana. Tapos sabi, ano pa yung nagsabi itong technician, ano pa yung mga chinek mo? Sabi nung sumagot to. So yun, yung chinek ko yung power, tapos tingnan ko baka may mga kung anong ano lang, mga maliit lang dun sa loob ng computer ko, pero wala talaga. Okay, sige, tingnan natin, sabi nung technician. So itong technician, chinek yung yung PC nung itong e-commerce boy na to. So chinek niya. Pag check niya, may tinitigan siyang isang parte nung part nung PC. Tapos bigla niyang pinalo ng malakas. Lakas ng pagkakapalo. Tapos nagulat tong may-ari, itong e-commerce boy na to. Nagulat siya kasi biglang pinalo eh. Ang lakas. Ano
Panalo PC ko. Tapos sabi nung nung technician, okay sige, subukan na natin ngayon. Nung pagkabukas nung pagkasaksak nung technician doon sa sa PC nung e-commerce boy, biglang nabuhay. Biglang lumabas yung mga inquiries niya, ang dami. Ang dami talaga, sobrang dami. Tapos nung time na sisingilan na nung technician yung yung e-commerce boy. So binigay niya yung resibo. Pagbigay niya ng resibo, nagulat tong e-commerce boy. Kasi ang laki nung siningil nung technician eh. 15,000 pesos. Ang laki. Nagulat siya. Ba't ang laki? Ba't ang laki nung sinisingil mo sa akin? Eh, ang ginawa mo lang naman, sinapak yung PC ko. Kaya ko rin namang sapakin yung PC ko ah. Ba't ganyan ka sumingil? Tapos sabi nung technician, sir, tingnan mo po muna yung resibo bago ka po magreklamo. So tiningnan nung e-commerce yung resibo. Nakalagay dun sa sa resibo, 500 lang yung yung labor. Tapos yung knowledge at saka yung pagiging professional nung technician, yun yung 14,500. Yun yung capability. Kumbaga, kailangan alam mo talaga kung ano yung ginagawa mo. Kasi, balik tayo dun sa story, kahit sino naman talaga, kaya namang pukpukin. Kaya naman talagang paluin yung yung PC kung saan niya pwede paluin, di ba? Lahat tayo kaya nating paluin yun. Kaya lang, yung knowledge at saka yung expertise nung technician, yun yung nagpamahal dun sa presyo kasi alam niya kung saang part dapat paluin ng tama, di ba? So ikaw kahit paluin mo ng paluin kung hindi mo naman alam kung saan yung tamang parte na dapat paluin, so baka end up masira lang lalo yung PC mo. Di ba guys? So yun yung capability. So kailangan alam mo talaga kung ano yung ginagawa mo. Okay? Yun, kagaya nung sinabi ko kanina guys, no? Sa industry natin, so ito yung nauna nating topic kanina. Sa industry natin, may tatlo lang talaga naman tayong kailangan natin dapat ma-master. So ano yun? So ano yung tatlo na yun, di ba? So para tayo kumita ng malaki, dapat ma-master lang natin yung at least tatlong bagay na yun. So yun yung sabi ko kanina is yung prospecting, tapos closing and handling objection, at saka yung pagpa-follow up. 'Di ba? Pwede mong i-apply yan nga sa sa pag-sponsor at sa pagbebenta ng product. Kasi once yung tatlo na yan, maging sistema mo yan, kikita ka ng malaki. 'Di ba? Kikita ka na ng malaki. So kailangan is masterin mo yung tatlong bagay. So kailangan ay hindi kasi pwede na isa lang yung mamaster mo diyan. Halimbawa, master mo lang diyan is yung prospecting. Oo, magaling ka sa prospecting, dami mong kinakausap, galing ka talaga sa pag-prospect. Kaya lang hindi ka naman marunong mag-close. Hindi ka naman marunong mag-handle ng objection. So paano ka kikita, di ba? Hindi ka naman kikita sa pag-prospect lang eh. Hindi ka naman kikita sa pagkausap lang, di ba? Hindi sapat yun kung hindi mo naman kaya silang i-close ng deal. Ganon din sa pagko-close ng deal. Hindi mo naman kailangan na halimbawa, magaling ka nga sa pagko-close ng deal, magaling ka rin sa objection. Kaya lang, yung na-close mo na deal, walang mga pera pa. Hindi pa sapat yung pera nila sa araw na in-close mo sila. So wala kang follow-up. So yun, paano ka kikita kung kada close mo na-close mo, pero nung araw na yun, pinabayaan mo na siya, naghanap ka na ulit ng makakausap, tapos hindi mo na siya pinalo up. So sayang kung halimbawa yung tao na yun is
yun na pala yung inaantay mo na tao para tutulong sa'yo, para ka kumita ng malaki sa business natin. So sayang, hindi mo siya na-follow up. Di ba? So, kailangan, dyan sa tatlo na yan, is ma-master mo talaga silang tatlo para ka kumita dito sa business natin. Para ka makabenta ng mga product natin, kailangan alam mo yung mga skill na yan. Dapat ma-master mo yun. So, parang ganito guys, no? So, meron kasi tayong kasabihan na nag-meet yung may experience, at yung may pera. So, yung may pera, aalis yan na may experience, at yung may experience, aalis yan naman na may pera. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mas binabayaran ng malaki yung mga may experience. Okay? So, paano ba kami nagkaroon ng experience? Pagkagising ba namin, may experience na agad kami? Diba? Nung pinanganak ba kami, may experience na agad kami? Ganun ba yun? So, paano ba tayo magkakaroon ng experience? So, magkakaroon tayo ng experience kapag ina-apply mo na yung mga natututunan mo. Okay? Kasi yung experience is kapag ina-apply mo na, kapag ginagawa mo ng tuloy-tuloy. Okay? Okay guys? So, marami sa atin gusto yung resulta, hindi ba? Marami sa atin yung gustong magkaroon ng result na maganda. Okay? So paano ka magkakaroon ng result na maganda kung wala ka namang ginagawa sa business? Hindi mo ina-apply yung mga natututunan mo, hindi mo sinusunod kung ano yung mga dapat gawin para ka makapagpasalin, hindi mo ginagawa kung ano yung dapat gawin para ka makabenta. So, yun. Nandun lang yun sa tatlo na sinabi ko. So, once maano mo na yun, magawa mo ng tama yung tatlo na yun, once ma-master mo na yung tatlo na yun, panigurado, kikita ka na ng malaki. So, magkakaroon ka ng ma-master mo yun through experience and through, syempre, by doing. Okay? I-apply mo lang yung mga matututunan mo, i-apply mo ng tuloy-tuloy para ka magkaroon ng experience. Okay guys? Nakukuha naman yung mga sinasabi ko? Okay. Yun, okay. Mabuti naman, nakukuha nyo yung mga pinagsasabi ko. So, yun guys, no? So, magkaka-experience ka kasi by taking action sa mga matututunan niya natin. So, kasi ang pinakang ugat ng lahat ng result is yung pag-take mo ng massive action. Hindi ba? Pag-take mo ng massive action sa mga matututunan mo. Di ba guys? So, maraming tao kasi, ang gusto nila is yung shortcut. Gusto kasi kaagad nila is yung pagkasali, kikita na kaagad. Gusto ko pagkasali, yayaman na agad, kinabukasan ng pagkasali sa opportunity natin. Di ba guys? Kasi para mo na rin sinabi na magtatanim ako ng mangga, tapos kinabukasan yan, aani na ako. Kinabukasan yan, meron na akong mabebenta na mangga. Di ba? Di ba? Hindi pwede kahit sinong tao ang tanungin mo, kahit hindi pa yan marunong magtanim ng mangga, hindi porket tinanim mo kinabukasan ng mangga, tutubo na yan at mamumunga na yan. Di ba guys? Kung ganun ang gusto mo, dapat nasa employment ka. Dapat nagtatrabaho ka. Kasi sa employment, ang tinatanim mo is munggo. Munggo kasi 'di ba, nagtatrabaho ka. Araw-araw binabayaran ka. Parang pagtatanim nga ng munggo. 'Di ba, pag nagtanim ka ngayon ng munggo, bukas sa makalawa may togi ka na. 'Di ba? Tama?
Kaya lang, sa pagtatanim ng munggo, dapat is tuloy-tuloy ka. Tuloy-tuloy ka nagtatanim, araw-araw ka nagtatanim para meron kang makain, para araw-araw ka mabusog. Di ba? Di ba ganun? Kailangan araw-araw ako magtatanim ng munggo, kailangan araw-araw ako magtatrabaho para may makain ako, para may mapakain ako sa sa pamilya ko, di ba? So yung pagtatanim ng mangga is parang negosyo natin naman 'yan. Pagtatanim ng mangga. Hindi porke nagtanim ka nga ng mangga ngayon, kinabukasan tutubo na. 'Di ba? It takes 4 to 5 years para bumunga yung mangga. Hindi pagkatanim mo ngayon, bukas mamumunga na. Hindi pagkatanim mo ngayon, isa-isang linggo mamumunga na. Hindi pagka tanim mo ngayon, sa next month bubunga na. Hindi pagkatanim mo ngayon, sa loob ng 2 buwan ay may bubunga na. Oo, siguro sa pagtanim mo ng mangga sa loob ng 2 months, may sibol na yan. Pero hindi pa yan mamumunga. Di ba? Parang ganoon din sa business natin. Hindi porke pagkasali mo, hindi porke gumawa ka ngayon ng namrospect ka ngayon, tapos kumausap ka, nagbenta ka ngayon, kinabukasan yayaman ka na. Hindi ganoon. Magwo-work yun kung araw-araw mo siyang gagawin. Tuloy-tuloy, consistent. Okay? Consistent, massive action yung kailangan mong gawin. Okay? Alam nyo guys, sa totoo lang, no, madali lang kumita sa tulong ng Team Genuine. Okay? Bakit? Kasi nakahain na. Gawa na yung sistema. Proven na yan. Kasi kumita na yung mga leaders. Marami nang kumita sa tulong ng Team Genuine. Okay? So, ang kailangan mo na lang is, kumbaga, i-apply mo na lang yung mga matututunan mo. Kasi kompletos Ricardo na kailangan mo talaga eh. Okay? Kailangan mo na lang gumawa ng action. Consistent, massive action. Bali wala kasi yung action na gagawin mo kung hindi naman consistent. Dapat consistent ka, tuloy-tuloy. Okay? Kagaya na lang ng mga kumikita na sa industry, sa ano na lang natin, sa company natin. Sila Coach Carl, sila Sir Ed, di ba? Kumikita sila ng malaki kasi tuloy-tuloy na nilang ginagawa yung business. Ito nga alam ko si Sir Ed, inaabot siya ng 15 years. 15 years sa industry natin para siya kumita ng 1 million sa loob ng isang buwan. Di ba? 15 years. Ang tagal, di ba? Tapos ikaw, 1 linggo pa lang, 1 buwan mo pa lang ginagawa yung business. Tapos, lobat ka na, aayaw ka na. Di ba? Parang nakikita, di ba? Imagine niyo yung mga kumikita na malaki, ganun sila. Naglaan sila ng time para kumita ng malaki dito sa sa business natin. And kung na tayo lumabas, dito na nga sa Team Genuine, andyan na, nakahain na lahat. Hindi na natin kailangan pagdaanan yung mga pinagdaanan ng mga master. Kasi nandiyan na yung sistema. Online mo na lang gagawin. Hindi mo pa magawa. Di ba? Kinatatamaran mo pang kumausap, kinatatamaran mo pang magbenta. Di ba? So, paano ka magkakaresult? Magkakaresulta ka ba pagkasali mo, tapos wala ka nang gagawin? Ganun ba? Hindi ganun nag-work yung business natin. So, kailangan, may trabaho dito. May trabaho tayong gawin na tuloy-tuloy. Okay? So, guys, hindi ko naman balak na kayo saktan, pero yun talaga yun eh. Ganun talaga yung katotohanan na dapat magtuloy-tuloy nating gawin yung business natin para magkaroon tayo ng resulta. So palagi nyo itong tatandaan na palaging binabayaran ng malaki yung mga may kapabilidad o kakayanan. May capability. Kasi sila yung may kakayanan, kaya malaki yung kinikita nila. Example na lang, parang heart surgeon. Merong alam niyo naman yung heart surgeon, yung yung doktor ng puso. Yung mga nagpapagaling ng mga may karamdaman sa puso. So, imagine mo to, merong insidente sa isang lugar. Halimbawa, heart surgeon ka. Merong inatake sa lugar nyo. Merong inatake sa puso. So, ngayon, itong inatake sa puso na to
alam ng mga tao, alam ng mga tao na ikaw lang yung magaling na heart surgeon doon. Okay? So ngayon, ginawa mo is inoperahan mo tong ano to, o yung tao na nagka-heart surgeon na to, tapos tinulungan mo siya para gumaling yung karamdaman niya sa puso. And once mapagaling mo yun, 'di ba kaya mong sigilan siya ng at kahit milyon, 'di ba? 'Di ba? Kaya mong singilan yung tao na yun kasi napagaling mo siya eh. Doon ka expert eh. Doon ka expert sa ano eh, sa bagay na yun eh. So bakit kaya gano'n? Bakit gano'n? Bakit gano'n na yung kilalang tao na yun yung ano, yung binabayaran ng malaki? Bakit? Kasi kaya nagkaroon ng pangalan na heart surgeon yan kasi kumbaga napaka habang panahon yung pinag-aralan nila, napakahabang time talaga, ilang dekada ang ginugol nila para pag-aralan yung tungkol sa sakit sa puso at para maging expert sila sa mga pagdating sa problema sa puso. Kaya kahit milyon yung singilin nila, kaya nilang singilin yon. Okay? Kung kalimitan naman kasi nang nagkakaroon ng sakit sa puso mga mayayaman, di ba? Kaya talaga. So yun yung best example na kumbaga yung expertise mo is nandun kasi gumugol ka ng mahabang panahon para masterin yung bagay na yun. So yun nga, kung ilalagay natin ito sa business natin, sa una, hindi mo naman talaga kailangan na maging kang pinakamagaling agad. Pero kung itutuloy-tuloy mo, gagawin mo ng tuloy-tuloy yung business natin, yung experience na makukuha mo sa pagtuloy-tuloy mo, yun yung makakatulong sa iyo para ka maging expert. Okay? Para ka gumaling sa business natin. Hindi mo naman kailangan na maging pinakamagaling. Okay? Hindi mo kailangan na pinakamagaling, pero kailangan mong gumaling. Wala naman kasing pinakamagaling. Siguro for the meantime, sabihin na natin, merong isang magaling. Halimbawa, si Sir Ed, magaling siya sa loob ng 6 na taon sa GPAX. Pero darating yung time, merong tao na lalampas sa kanya. Merong tao na papalit sa pwesto niya sa pagiging top 1. Diba? Isipin nyo, yung pag-innovate na lang ng pag-innovate na lang ng cellphone. Diba, yung kauna-unahang cellphone is Motorola, yung may antena, diba? Nakikita niyo yung innovation, diba? From Motorola na may antena, tapos ang laki. Tapos naging 3315, tapos naging default na cellphone. Tapos ngayon, touchscreen na yung gamit natin. Touchscreen na yung cellphone natin, di ba guys? Ang dami ng features ng cellphone natin, di ba? Nakakapanood na tayo ng video, nakakapag-TikTok na tayo, ang galing ng yun yung sa innovation, di ba? Hindi porke magaling ka sa panahon na yon, magaling ka pa rin sa panahon ngayon. So, kumbaga, merong papalit sa iyo na mas magaling. So, kaya kung halimbawa na hindi ka pa magaling sa ngayon, pero darating yung time, once na tinutuloy-tuloy mo yung business natin, gagaling ka. Baka ikaw pa yung maging top sa atin sa Team Genuine, maging top ka pa sa company natin sa GPAX. Okay guys? So yun, ganun yung capability. So guys, inom lang ako Medyo naubusan na tutuyo na yung laway ko eh. So yun. So yun, capability. Balik tayo sa capability. So yun capability. So napakahalaga talaga na kumbaga i-apply mo kung ano yung natututunan mo. Katulad nung lesson nung nakaraan sa consistency, kailangan talaga is i-apply mo yung ng tuloy-tuloy hindi mo pwedeng kung kailan mo lang trip na gawin yung business, hindi pwede na kung kailan ka lang nasa mood, saka mo lang gagawin yung business. Lagi yung tatandaan na walang kumulong
Wala kumulong tubig sa patay sinding apoy. Di ba? Nakakita na ba kayo nun? Di ba, magpakulo kayo ng tubig. Pagka naglagay ka ng tubig do sa takore, tapos bigla mong tinodo yung apoy nung burner nyo, tinodo mo, tapos mga ilang minuto, pinatay mo, tapos ganoon ulit, binuhay mo na naman, tapos pinatay mo ulit, tingin mo, kukulo kaya yun? Tingin nyo kukulo yun? Di ba hindi? Hindi kukulo yun kasi hindi sapat yung init na naibibigay ng apoy since pinapatay nga dun sa takore, kaya hindi siya iinit. Unlike dun sa pagka nagpakulo ka ng tubig, kahit napaka-konti lang kahit na mahina lang yung apoy mo, basta yan ay hindi mo papatayin, tuloy-tuloy yan, kukulo at kukulo yan kahit gaano pa yan. Kahit gaano pa kahina yung apoy na binuksan mo, di ba? Parang ganoon din, parang sa atin din, di ba? Hindi naman porke may sa inyo, merong nag full time sa business natin. Hindi naman porke full time ka, kikita ka na ng malaki. Hindi ganoon nag-work. Aanin mo yung full time nga, tapos hindi mo naman tuloy-tuloy na ginagawa yung business, kung kailan mo lang trip, saka mo lang gagawin, hindi ka kikita kahit mag full time ka pa. Di ba guys? Tatalunin nung part-timer na tuloy-tuloy niyang ginagawa yung business kahit 2 oras, pero yung puso niya is talagang naandun sa 2 oras na yun para magawa yung business. Tatalunin niya yung full-timer na hindi naman consistent sa paggawa ng business. Di ba? Tama ba? So yun, ganun. Para ka gumaling, dapat kailangan mong consistent ka. Kailangan is paulit-ulit mo itong ginagawa. Okay? Hanggang sa, kumbaga, maging automatic na sa iyo yung business natin. So parang parang pagtututbrush, di ba? Di ba pag pagtututbrush, mula pagkabata nagtututbrush na tayo hanggang ngayon, di ba? Ngayon ba, yung pagtututbrush is iniisip mo, kailangan ko pala magtutbrush, di ba? Pagkagising mo sa umaga, automatic na yun na talagang kukunin mo na agad yung toothbrush, magtututbrush ka. Di ba? Di ba guys? Minsan hindi mo namamalayan, nagtututbrush ka na pala eh. Kasi automatic na ang ginagawa. Nasa sistema mo na, hindi na siya nawawala. So parang pagkain, pagkatapos mag-toothbrush, tapos kakain ka, di ba? Automatic na nakakain ka, di ba? Automatic na, pagkatapos maliligo ka. Ganon. Kasi paulit-ulit na natin ginawa mula nung bata pa tayo hanggang sa ngayon. Sa paulit-ulit na yon, naging sistema na natin. Hindi na natin kailangang isipin pa, automatic nang ginagawa ng katawan natin. So once na i-apply natin yung sa business, kapag patuloy na natin, paulit-ulit na natin ginagawa yung business, consistent na natin ginagawa yung business, hindi kalaunan yan, hindi mo namamalayan na ginagawa mo na yung business na na hindi mo na siya iniisip. Talagang kumbaga hindi lilipas yung araw na parang may kulang pagka halimbawa ganun, di ba? Parang may kulang ako nagawa. Nasa sistema mo na kasi eh. Kumbaga naging sistema mo na yung na yun, yung bagay na yun. So kaya napakahalaga na consistent ka sa ginagawa natin sa business natin. Para sa paggigitara, di ba? Kung makakita kayo ng mga tao na nagigitara, kung kakapain nyo yung mga daliri nila, mga daliri nga nila na ginagamit dun sa string ng gitara, kakapain mo yung nila, puro kalyo. Di ba? Puro kalyo yung mga kamay nila, yung daliri nila. Bakit? Kasi tuloy-tuloy nilang ginagawa yun. Tuloy-tuloy silang nagigitara. Kaya kumapal yung kalyo na yun. And sa kapag una ka pala magigitara, ang hapdi nun. Napaka-hapdi nun sa daliri. Bakit? Kasi bago pa lang sa iyo eh. Bago pa lang sa daliri mo eh. Nasusugatan ka pa. Talagang maglalabtok-labtok yan, di ba? Pagka naggigitara ka, ganun yung unang mararanasan. Pero once na ituloy-tuloy mo yung pagigitara, tuloy-tuloy kang kumakapa ng chord, tuloy-tuloy ka nagigitara,
nagkakakalyo. Napapansin mo, nagkakakalyo. So yung sakit nung una na nararamdaman mo, mawawala na yun dahil sa kalyo. Kumapal na kasi yung anong kalyo. Kumbaga, ibig sabihin lang nun is yung lagi nang ginagawa. Di ba guys? Sino sa inyo yung marunong mag-gitara, di ba? Tama ba? Ganun din sa pagmamaneho. Sa pagmamaneho ng sasakyan. Di ba sa pagkauna kang nag-drive ng sasakyan, di mo naman talaga alam ano bang una kong gagawin? Ano bang una kong gagawin? Aapakan ko pa ba kagad yung accelerator? Aapakan ko ba kagad yung clutch? Aapakan ko ba kagad yung yung preno? Di ba? Di mo pa alam. Pero habang tumatagal mong ginagawa, kumbaga natututo ka, nalalaman mo na yung mga dapat gawin, alam mo na kung para saan ito, para sa ganyan. Nasasanay ka hanggang sa dumating yung time na nagmamaneho ka, tumatawag ka pa, nagte-text ka pa, di ba? Nakakita na ba kayo ng ganun? Kasi ako ganun eh. Kasi ako ganun. Kasi nga, naging na. Pero wag niyong gagayahin yun kasi mas yun. Hindi ko nire-recommend yun. Pasaway lang ako minsan. Kasi kailangan. So, yun. Pero tingin nyo, kung halimbawa na, nagmamaneho ako, tapos tinigil ko, 2 araw pa lang ako nagmamaneho, tapos tinigil ko, isang buwan ko na ulit ginawa. Tingin nyo, patututo ba ako mag-drive nun? Tapos, nung ika-2 linggo ko, next month ko na ulit ginawa, tingin nyo gagaling ako sa pagmamaneho nun? Di ba hindi? So ano yung pinakangki doon? Pinakangki doon is consistent. Kailangan tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy mong ginagawa. Ganun din sa business natin, tuloy-tuloy mo dapat gawin yan. Ano man ang mangyari, ano man yung mga ma-experience mo diyan, dapat kalyuhin ka na ng mga magiging experience mo diyan para hindi mo na maramdaman yung hirap, para hindi mo na maramdaman yung sakit na nare-reject ka, bentahan yung tao na yun, nare-reject ka na kumausap ng tao, di ba? Dapat kalyuhin ka na. Yun yung maganda kapag ginagawa mo ng tuloy-tuloy yung business. Dapat balakin mo na kalyuhin ka. Balakin mo na kalyuhin yung sarili mo sa mga rejection. Okay? Okay guys? So, 10:20 na. So, tingin ko tatapusin ko na yung yung OGC natin. So, tatapusin ko yung OGC natin, itong training natin sa isang story ulit. Okay? Story ulit. Isang story ulit. Okay. So, itong story na to is tungkol naman ito sa isang binatilyo. Binatilyo na tawagin na lang natin na si Diego. Si Diego. Itong si Diego, gusto niyang maging malakas. Gusto niyang sumabak dun sa sa isang competition na yung alam niyo yung deadlift ba yan? Yung yung mga strongman, yung malalaking katawan tapos ang lalakas nila yung palakasan, hindi yung sa yung palakihan ng katawan, palakasan. Okay? Tapos merong sa lugar nila merong isang master na sa na yon, sa larangan na yon, sa pagpapalakas. So itong master na to, pangalanan na lang natin na si Master Bogart. Si Master Bogart, okay? Okay, si Master Bogart. So ngayon, itong binatilyo na to, lumapit to kay Master Bogart. Sabi niya, Master Bogart, sasali po kasi ako sa competition, okay? Gusto ko pong lumakas na kagaya nyo. Gusto ko pong manalo sa competition. Gusto kong ako yung tanghalin na pinakamalakas na tao. Nakagaya nyo. Okay? So, yun. Nagpaturo siya. Sabi, seryoso ka ba? Sabi ni Master Bogart, seryoso ka ba? Gusto mo ba talagang maging malakas? Gusto mo ba talaga na ikaw yung mag-champion? Gusto mo ba na lumaki yung katawan mo? Sabi naman ni Bogart, sabi ni Diego, yes master, gusto ko po talagang maging kasing lakas nyo at maging kasing matipuno nyo yung katawan. Okay, ganito, sabi ni Master Bogart. Ganito, Diego, mag-meet tayo dun sa kabilang bundok. Okay? Dun sa kabilang bundok na yun, merong malaking
bato. Okay? Doon kita tuturuan ng mga dapat mong matutunan para ka lumakas, para ka manalo sa competition na sasalihan mo. Okay? So nung kinabukasan, okay, ang aga ni Diego. Ang oras ng meet up nila ay alas 5. Alas 5 ng umaga. Aga niya. Dumating si Diego ng 4:59. 4:59 AM. So wala pa si Master Bogart. Ang aga ni Diego, 4:59 AM. Tapos dumating tong si Master Bogart ng saktong alas 5. So hanga tong si Master Bogart kasi ang aga ni Diego, talagang kumbaga seryoso siyang matuto. Seryoso si Diego na matutunan yung mga technique ni Master Bogart. So, yun. Nung nag-meet sila, tapos ganito, okay. Ganito yung kailangan mong gawin. Nakikita mo ba yung malaking bato na yun? So, yung bato na yun, napakalaki. Kasing laki ng isang building. Ganun kalaki yung bato na yun. Nakikita mo ba yung bato na yun? Yung bato na yan? Sabi ni Master Bogart. Sabi naman ni Diego, yes, Master, nakikita ko yan. Okay, ganito yung dapat mong gawin. Okay? Ang gagawin mo dyan sa bato na yan is itutulak mo lang. Okay? Wala kang ibang gagawin kundi itulak lang yung bato na yan. Okay? Naintindihan mo ako, Jigo? Itutulak mo lang yung bato na yan. Tapos, napaisip ko si Diego, bakit kaya ipapatulak ni Master Bogart? Tingin ko, pagka naisod ko na to, magiging malakas na ako. Kaya ko nang manalo sa competition na sasalihan ko. Okay? Tapos yun na, nag-umpisa na. First day ni Diego. Tinulak niya ng buong lakas yung bato na yun. Tinulak niya. Grabe. Talagang ubos yung enerhiya niya. Tagak yung pawis niya, labas yung pawis niya na gamunggo. Okay? Tulak-tulak niya maghapon, magdamag niya tinutulak. Hanggang sa napagod siya, tapos nagpahinga siya. Grabe, ang bigat ng bato na yun. Pero hindi ako susuko kasi yun yung turo sa akin ni Master Bogart. So, second day, tinulak pa rin ni Diego yung bato. Second day, same result. Wala pa rin, hindi pa rin umibo ni katiting yung malaking bato. Tapos tinulak nung third day, tapos lumipas ang isang buwan, isang linggo, isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, nakatutulak niya, wala nagbabago hanggang sa umabot siya ng ika-6 na buwan. Ika-6 na buwan niya, talagang nagtataka na siya, bakit hindi ko pa rin maibutong bato na to? Pero naniniwala ako na kapag ka naibu ko to, magiging pasado na ako kay Master Bogart. Ako na ang mananalo sa competition. Kaya ko 'yun. Pero nung ika-6 na buwan na 'yon, doon na lumalabas yung inaano na siya, sinasabihan na siya ng pamilya niya na, ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo, Diego? Ano ba yung ginagawa mo? Lagi ka na lang pagod pag umuwi. Magtrabaho ka na lang kaya. Wala ka namang patutunguhan dyan sa ginagawa mo. Yung ginagawa mo na yan, si Master Bogart lang yung makakagawa niyan. Yung mga nauna lang yung makakatulak niyan. Yung mga nauna lang yung pwedeng makatulak diyan. Pero sa isip ni Diego, since yun yung tinuro ni Master Bogart, itutuloy-tuloy ko lang. Itutuloy-tuloy ko lang yung pagtulak hanggang sa magalaw ko yan, mamove ko yung bato na yan. Alam ko darating yung time na gagalaw din yan. Sabi ni Diego, tuloy-tuloy siya, tapos marami na nagre-reject sa kanya, marami nang sinasabihan na siya ng mga tao na, ano ba yung ginagawa mo? Kalokohan yung ginagawa mo. Scam yung ginagawa mo. Si Master Bogart lang yung diyan. Si Master Bogart lang yung mananalo diyan. Si Master Bogart lang yung kikita sa competition na ganyan. Kaya ganun. Tapos si Master Bogart lang yung makakagawa niyan.
Doon si Diego, di siya nagpatinag hanggang sa umabot siya ng 1 taon. 1 taon niyang isang taon niyang pagtutulak dun sa bato. Okay? 1 taon na. Sobrang dami ng tao na minamalit siya, pinagtatawanan siya, kung ano-ano mga masasakit na sinasabi sa kanya. Kasi nga, parang kalukuhan lang yung ginagawa niya ni ni Diego. So lumapit to si Diego kay nung naka-isang taon na siya, lumapit siya kay Master Bogart at nagsabi, Master Bogart, ayoko na. Ayoko na ng ginagawa natin. Kasi marami nang nagre-reject sa akin, nasasaktan na ako. Tapos parang wala naman nangyayari sa akin. Wala namang hindi ko naman naiibo yung hindi ko naman naiibo yung bato, hindi man lang umiisod kahit di katiting man lang. Tapos sabi ni Master Bogart, di ba naka-isang taon ka na? Ba't ngayon ka pa aayaw? sabi, sabi ni Master Bogart. Sabi naman ni Diego, kasi parang kalukuhan na lang, Master. Ang tagal ko nang tinutulak. 1 taon ko nang tinutulak yung bato na yan. Consistent ako, non-stop ako. Minsan magdamag ko pang tinutulak yan. Pero wala, hindi ko man lang maibu yung bato na yan. Hindi man lang katiting, hindi man lang gumalaw. Tapos sinabi ni ni Master Bogart, yun lang ba ang problema mo? Pero congratulations dahil nakapasa ka sa test ko, sabi niya. Sabi ni Master Bogart. Ha? Nagtaka si Diego, bakit? Sabi niya. Nagtataka kung bakit kasi hindi mo naman kailangan na pagalawin yung bato, sabi ni Master Bogart. Hindi mo naman kailangan na pagalawin yung bato na yan. Ang sabi ko sa iyo nung una pa lang, itulak mo lang. Hindi mo kailangan pagalawin. 'Di ba? Sabi ko sa iyo, itulak mo lang 'yan. Hindi mo naman kailangan pagalawin. Masyado ka kasing nakapokus sa pagpapagalaw. Ang sabi ko lang naman is itulak mo. Tingnan mo yung katawan mo ngayon. Ang laki-laki na. Ang laki-laki na, puro muscle na, labas na yung mga ugat-ugat mo sa katawan, para ka nang si Dwayne Johnson, para ka nang si The Rock. Ang laki na ng katawan mo. Para ka nang wrestlingero, ang laki na talaga. Tapos ngayon ka lang ngayon hindi mo napapansin yung naging resulta sa iyo ng pagtutulak mo sa loob ng 1 taon. Hindi mo napapansin yung sarili mo kasi nung nag-unang araw na nagtulak ka, patpatin mo. patpatin ka na konting hangin lang siguro, baka madala ka na, di ba? Ang patpatin mo. Pero ngayon, pagka tinulak ka na, baka yung tumulak sa'yo, yun yung tumumba eh. Di ba? Nakapokus ka kasi sa pagpapagalaw. Ang sabi ko sa'yo is, itulak mo. Di ba? End of the story. Okay? So yun. So kung i-relate natin guys ito sa sa business natin. So parang ganun din, parang si Diego lang din tayo. Kumbaga, masyado tayong nakapokus sa income, masyado tayong nakapokus sa result na gusto nating makuha. Pero nung ginagawa natin ang business ng tuloy-tuloy, hindi natin napapansin na malaki na yung pinagbabago natin sa ating sarili. Okay? Ano yung mga pinagbago natin? Tumaas na yung motivation natin. Naging dati, puro kismisan lang yung inaatupag mo. Ngayon, puro pangarap na yung pinag-uusapan mo. Tumaas na yung kumpiyansa mo. Mataas na yung motivation mo. Gumagaling ka na sa pakikipag-usap. Kumbaga, nade-develop na yung sarili mo. Na hindi mo alam na sa pagtagal na ginagawa mo yung business, kumbaga, ang laki na ng pinagbago mo sa sarili mo. Nade-develop na yung mga skills na kailangan mo para ka magka-resulta sa business natin. Na nakapokus ka naman sa income, nakapokus ka naman masyado sa result na gusto mong makuha. So kaya ikaw, kung matagal ka na at tinutuloy-tuloy mo yung business natin, pero tingin mo, wala ka pang nagiging resulta, tingin mo, hindi ka pa nag-i-improve, balikan mo yung araw na nagsimula ka.
Tapos ano mo siya, ikumpara mo siya sa kung ano ka na ngayon. Malaki na, tingin ko malaki na yung makikita mong pagbabago sa sarili mo, di ba? Yun yung power ng consistency. Yun yung power na dapat tuloy-tuloy mong ginagawa yung business natin. Okay guys? Kasi kapag tuloy-tuloy mo naman talagang ginagawa ang business, tuloy-tuloy na tinatrabaho mo yan, tinatrabaho mo talaga, ginagawa mo ng tama, ginagawa mo lahat para ka magka-resulta sa business. Hindi magtatagal yan, magkakaresulta ka niyan. So kagaya ko, kagaya sinabi ko, napakamahiyain ko. Pero di naman yung naging dahilan yung pagiging mahihain ko para magawa ko para gawin ko yung business para magka-resulta ako. Ginawa ko yung kasi naniniwala ako na kaya ko din kahit na mahihain ako. Ginawa ko yung business na tuloy-tuloy kasi naniniwala ako na isang araw magkakaresulta ako. Kaya, ayan, nagkaresulta ako. So kung nagawa ko, alam ko, kaya nyo din. Kasi sino ba naman ako? Sino ba naman yung mga naging kumita na dito, di ba? Mga tao lang din naman sila kagaya natin. Meron din silang pag-iisip, meron din naman tayo. Kumakain sila, kumakain din naman tayo, di ba? Natutulog sila, natutulog din tayo. Dumudumi sila, dumudumi tayo. Nagkaiba lang, tuloy-tuloy nilang ginagawa yung business. Nagtitake sila ng massive action at patuloy nilang ini-improve yung sarili nila. Yun yung pagkakaiba natin. So, yun guys. So, I hope na marami kayong natutunan sa gabing ito. And dito na natin tatapusin yung online group coaching natin. And I hope marami kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. Okay guys? So, yun. Power ba? So, yun. So, hindi na ako mag-a-ask ng hindi na ako mag-aano ng question, no? Kasi medyo late na rin and may ihahatid pa ako na So, sayang, medyo napahaba. Pero, di bali na. Okay lang yun kasi tingin ko naman is marami naman kayong nakuha dun sa mga pinagsasabi ko. So, yun guys. So ngayon guys ay magpi-picture muna tayo. So kagaya nung nakagawian, so magpi-picture na tayo. Okay guys, so ready na ba tayo? So Team Genuine payaman sign. So ready na. 1, 2, 3. Yun. Wait lang ha, isi-send ko lang to sa GC natin. Baka mawala eh. So second batch. Ready. 1, 2, 3. Yun. Third batch. Ang dami pa na ito. Ready na. Coach Mon. Ready, yun. 1, 2, 3.
Okay. So yung pang-apat na batch naman. O, ready na, ready na? Payaman sign. 1, 2, 3. Okay. Next batch. Wala na mga ano dito, mga tulog ng mga tao dito. Tsura na lang din. So, tulog na rin si Master Lobin. Matulog ng tao dito. So yun guys, dito na nagtatapos yung ating online group coaching and I hope na i-apply nyo yung mga natutunan nyo ngayong gabing ito. And kagaya ng sinasabi ko kanina is i-apply nyo yung mga natutunan nyo and syempre gawin nyo yung business natin para magka-result tayong lahat. No? So yun guys, good night and have a great night.